Or now, here's your message. Panginoon, marami po salamat ngayong gabi sa iyo pong pinakita sa amin. Pinakita mo pa, pinasilip mo sa amin, Panginoon, kung ano ang aming pong relasyon sa iyo at relasyon po namin dito sa mundo, sa lahat ng mga masasama, na dapat po namin maintindihan ang aming pong, kung sino po kami. Sino kami sa iyo, sino kami, Panginoon, sa iyong tahanan, sino kami sa iyong paningin. Salamat sa iyo, Panginoon, at kayo po magturo nga sa amin ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, po aming dalangin, lahat magsabi ng Amen. Amen. So ngayong gabi nakita natin, merong dalawang bagay na para palagi naglalaban. Tama ba? So sa isang bahagi, merong mga masasamang spirito. Merong mga masasamang mga elemento, yung palagi natin na kinakatakutan. Merong mga multo. Merong mga aswang, mga manananggal, hindi na nga lang nakita doon yung manananggal. Merong mga manghuhula, mga mangkukulam, at kung ano-ano pa. Marami doon yung mga dumadating lamang sa isip, imagination na nakakatakot. Pero meron din naman sa isang banda ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, ang kapangyarihan ng kanyang salita. Ngayon, kaya nga tinawag nga natin tong ating event na ito na The Battlefield. Nakita ba ninyo yung ating preview, The Battlefield? Dalawa naglalaban, nagbubunong braso. Makita mo ba dito? No, sige. Nagbubunong braso, ang Panginoong Hesus at saka yung Ama ng Kadiliman. So, sino mananalo? Sa kalagitnaan nito, tayo mismo, ako, saan tayo ngayon lulugar? Saan tayo pupwesto? Dapat ba tayo mangamba? Dapat ba tayo matakot? Ano dapat yung ating maging posisyon dito? Una, dapat natin malaman kung sino yung kalaban. Sino yung kaaway. Bakit sinasabi natin kaaway? Kasi ito evil spirits. Kaya natin pinag-uusapan ngayon to dahil lang gusto nating intindi mabuti ano-ano ba itong mga bagay na kinakatakutan natin. Ngayon paparating ang undas, nandiyan yung mga napakaraming mga mananakot, mga ngaluluwa, andiyan dyan yung mga dating na hating gabi, ay meron mga kababalagang kayo makikita, harap kayo sa salamin, at kung ano-ano pa. At kung ano-ano po mga espiritu maglalabasan. Ang evil spirits, una, kailangan malaman natin kung ano ang kanilang alam, at ano dapat, ano yung kanilang alam, para malaman natin kung paano natin sila, paano tayo makikipaghalubilo sa kanila. Una, alam ng mga ito ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Alam ba ninyo na yung mga mismo demonyo, mismo si Satanas, alam na alam niya ang salita ng Diyos? In fact, ginamit nga niya yung salita ng Diyos para i-tempt o para tuksuhin ang Panginoong Hesus. Ilang beses niyang ginawa yun. Alam niya. Alam din ng lahat ng kanyang mga kampon yung mga salita ng Diyos. Ang malungkot, kadalasan, mas alam pa ng kaaway ang gospel o yung salita ng Diyos kesa sa lahat sa mga nananampalataya. Kaya kailangan alam natin na alam nila yon. Okay? Okay ba yon? So kadalasan, mas alam pa nga nila. Ikalawa, na dapat natin malaman, ang mga masasamang espiritu, sila'y mandaraya. Sila'y mananakot at saka manloloko. Alam ba ninyo mga masasamang espiritu, kayang gayahin kung sino yung gusto mong makita? Alam ba ninyo yung mga pagmumulto, yun ay panggagaya lamang. Hindi yun mismo ang kung sino man yung nagmumulto na yun. Halimbawa, ako, meron akong kapatid, namatay, tapos makikita ko siya nagmumulto, hindi na siya yun. Iyon ay pandaraya at panloloko ng masamang espiritu. Sila ang gawain ng kaaway ay pumatay, pumuksa,
magsira at magnakaw. Kaya kung sila'y nananakot, kung ginagaya nila yung kung sino yung dapat naman nagmumulto, pinapakita na nagmumulto, ninanakaw niya yung kapayapaan mo. Ninanakaw niya yung tahimik mong buhay. Pag makita mo yung multo, takot ka na. Ninanakaw niya yung pagkakataon na pwede ka sana matulog sa kwarto mo na mag-isa, na hindi ka na kinakabahan, hindi ka natatakot. Ninanakaw niya yung tapang mo, na dapat sana makakapaglakad ka sa lansangan, mag-isa ka lang, pero hindi mo magawa dahil natatakot ka. Ninanakaw niya. Dinadaya ka naman ngayon ng mga masamang espiritu, tuwing ilalagay na sa isip mo o tuwing ilalagay na sa paningin mo yung kinakatakutan mo. Ano yun? Yung espiritu ngayon na kokopyahin niya yung kung ano yung kinakatakutan mo. O kung ano yung isip, nais mo, kung ano yung mga nasa isip mo, nasa imagination mo, lalagyan na ngayon yun ng forma. Para takutin ka ng takutin. Para makita mo na makapangyarihan siya at liliit ngayon ang tingin mo sa Diyos. Ang gusto niya mangyari, yung kanyang kapangyarihan, yung kapangyarihan ng kadiliman na siya lumaki at tumaas ng tumaas sa buhay mo, at yung kapangyarihan ng Diyos ay siyang lumiit ng lumiit ng lumiit, kaya ka natatakot. Alam ba ninyo yung takot, ito ay ibig sabihin ng tanda ito nang wala kang tiwala at wala tayong pananampalataya sa Diyos na nag-iingat sa atin. So kung oras na tayo natatakot, isipin mo na hindi ka nananampalataya o kayo hindi naniniwala na kaya kang ingatan. Doon sa nandaraya na yun, sa nananakot at nanoloko. Ano pa? Ano pa ang dapat natin malaman na katotohanan? Tinalo na ng Panginoong Hesus ang lahat ng gawa ng kaaway sa krus. Okay? Tuwing mahal na araw, ating inaalala yung pagkamatay ng Panginoong Hesus. Alam ba ninyo ng lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng kanyang pamumuksa, lahat ng kanyang pandaraya, ng kanyang yung pagnanakaw niya, yun ay dinala niya sa krus. Nung namatay siya, dinala niya lahat nung kapangyarihan na yun. At lalo na, nung siya nabuhay, nagtagumpay siya sa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman. Lahat ng gawa ng kaaway ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. So tuwing may nananakot sa iyo, ano ibig sabihin nito? Tuwing meron parang nakikita ka sa yung guni-guni. O kaya parang may nakikita kang mga gagalaw-galaw na mga kung ano mga ani-anino. Kadalasan kasi kung ano yung nakikita, kung anong gusto mo makita, yun ang talaga makikita mo. Kung ano man, totoo man yan o hindi, pero takot ang nasa puso mo. Huwag mo na imbestigahan kung totoo man yung nakikita mo. Kung basta ang totoo yung takot sa puso mo. Ang sabihin mo nilang, Panginoong Hesus, nananampalataya ako sa iyo. Alam ko na nanalo ka na, pinagtagumpay ka na sa krus 2,000 years ago. At aking inuutusan ito, itong takot na to, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka ngayon sa aking harapan. At yun isusunod sa iyo. Okay ba yun? Yun ang dapat mong gawin dahil kinukuha mo yung kapangyarihan, yung pagkapanalo ng Panginoong Hesus sa lahat ng gawa ng kaaway. Ano pa? Sinalo ng Panginoong Hesus, anong dapat pa natin malaman? Ano ang mga katotohanan na dapat pa natin malaman? Sabi sa Biblia, mas higit siya. Mas higit ang Panginoong Hesus. Greater is He that is in me. Mas higit pa siya na nasa iyo kaysa siya na nasa mundo. Alam ba ninyong itong mundo ay tahanan ng lahat ng mga demonyo at dyablo? Wala sila sa langit. Maring iba sa kanila nasa impyerno na, pero ang karamihan sa kanila naririto pa. Tahanan nila ito. Sabi sa Biblia, meron tayong bakod ng proteksyon. Ang lahat ng nananampalataya ay binabakuran ng Panginoon. Basahin nyo sa aklat ng Job. Hindi po pwedeng pasukin ng kahit sinong masamang espiritu. Ang kahit sinong nananampalataya sa Panginoong Hesus. Laging nakabantay, laging nakasarado yung bakod na yun. At hindi lang yun. Oras na tayo tumanggap sa Panginoong Hesus,
Sino rito tumanggap na sa Panginoong Yesus? Pakitaas nga kamay. Alam ba ninyo, ng oras na kayo tumanggap sa Panginoong Yesus, ang sabi sa Biblia, nilagyan na kayo ng tatak ng banal na Espiritu. Meron kayong seal of the Holy Spirit. At yung tatak na yon, yun ay tanda ng pagmamay-ari. Dito, kung kayo nakakita ng mga baka, gumagala-gala minsan, yung mga baka, doon sa may bandang pigi, eh yun ay hinihiruhan. Yun ay merong tatak, meron siyang pangalan. Para kung magkahalo-halo man ng lahat ng mga baka dyan, pag ikay may alaga, alam mo kung alin dun sa'yo. So, kung uuwi na, at nagkahalo-halo man sila, alam mo kung sino at kung saan, kung alin dun yung sa'yo, para pwede mong kunin at dalhin mo ulit doon sa iyong koral. Alam ba ninyo, lahat din tayo ay merong tatak. Yung sabi ko nga kanina, meron tayong tatak ng Holy Spirit sa bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin na nananampalataya sa Panginoong Yesus. Hindi po pwede na kahit sinong merong tatak ng banal na Espiritu ay pwedeng sapian ng masamang Espiritu. Amen? Amen ba yun? Pwede ba niyong palakpakan ng Panginoon? Di ba? Di ba tagumpay yun? So, ibig sabihin, hindi ka dapat matakot doon sa mga nakikita nyo, o kaya sa mga napapanood mo o naririnig mo ng mga kwento o yung baka inisip mong posibilidad, naku, baka ako'y sapian ng mga espiritu. Alam ba niyo sa Biblia, nung habang naglalakad ng Panginoong Yesus, meron siyang nakita na isang sinasaniban ng demonyo. Ang ginagawa niya, hinihiwaan niya yung sarili niya, tinatapon yung sarili niya kasi nagkakasugat-sugat na siya. Pero ang sabi naman sa mga spirito na yun, actually hindi siya mag-isa. Marami sila. Ang pangalan niya ay Legion. Ibig sabihin, isang talaksan. Ang sabi niya, kayo ba, Panginoong Yesus, ay naparito para kami parusahan mo na? Alam nila paparusahan sila. Alam nila pati kung sino si Jesus. Sabi niya, huwag kayo dito sa taong ito. At nakita nga niya na mayroong marami mga baboy na doon sa may bandang koral. Doon niya dinala, doon na sila pinayagan sila ng Panginoong Yesus. Hindi siya pwedeng pumunta sa kahit sinong tao na mayroong banal na espiritu. Sa mga baboy sila nagpunta. Ano sabi doon sa kwento? Nagtakbuhan yung mga baboy, nahulog sa bangin, nagkamatay. Si Pablo at saka yung ibang mga Kristiyano ng mga unang panahon, naglalakad sila. Tapos merong isa na ginagaya sila. Pinapalayas nila yung mga masasamang spirito. Hindi nila kaano-ano yun, hindi nila kilala. Narinig lang siguro sa kanila. Kaya ang ginawa itong isang gumagaya sa kanila, nagpapalayas ng mga masasamang spirito. In-exorcise niya. Ang sabi nung isa, paglapit ng ganun, tigilan mo yan. Sabi ng isa, tigilan mo yan. Huwag mong gawin yan. Sabi nung may masamang spirito sa kanya, si Jesus kilala ko. Si Pablo kilala ko. Ikaw, sino ka? So kung hindi ka nananampalataya sa Panginoong Yesus, wala kang tatak ng banal na spirito sa iyo, hindi ka kikilalanin. Wala sa iyo kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Pero oras na ikay nanampalataya sa Panginoong Yesus, ang Holy Spirit maitatatak sa iyo. Sabi sa Biblia, ako at ang Ama, ako, sabi ni Panginoong Yesus yun, ako at ang Ama ay gagawa ng tahanan sa Kanya. Kung sino man nananampalataya sa Kanya. So napaka-importante, alam natin na makapangyarihan yung mga demonyo at lahat ng mga kampo ng kadiliman sa paligid. Alam natin na hindi natin sila mapapalayas dito sa lugar na ito dahil tiga rito sila. Pero hindi sila po pwedeng pumasok sa iyo. Hindi siya po pwedeng makialam sa buhay mo. Dahil ang sabi sa Biblia, sila ay parang isang leon, aatu-atungan lang sa palipaligid, pero wala magagawa. Ang sabi nga ay, pwede mo siyang utusan na mawala. Pero hindi mo siya kailangan hanapin. Hindi mo kailangang mag-ghost hunting. Bakit mo kailangan mag-ghost hunting?
tiga rito sila. Kaya oras, ito nga yung isa pa natin dapat na matutunan. Oras na ikaw, o kung sino kunyari, magkakaibigan kayo, nakita nyo yung play kanina, oras na napagkasunduan ninyo na maghanap ng mga masasamang espiritu, sigurado makikita ninyo. At saka baka pag ganon, ewan ko sa inyo, delikado kasi yung ganon. Kasi tiga rito sila. Huwag mo silang tuksuhin. Dahil baka mamaya, baka mawala yung kasi pwedeng sabihin ng mga demonyo sa Panginoon eh. Merong naganap kay Job. Ang sabi, kaya naman si Job nagiging ganyan, nananampalataya sa iyo, kasi iniingatan mo. Subukan mong tanggalin mo yan. Pinayagan ng Diyos. Hindi ko alam kung anong dahilan niya, pero ang dahilan niya ay para pakita kung sino ang Diyos talaga sa buhay niya. Ako, sa sarili ko, ayaw ko mangyari yon. Ayaw ko mawala yung kahit konting siwang man lamang ng bakod na yon sa akin. Pero kung iyong tutuksohin ang mga masasamang espiritu, baka nga gano'n na mangyari. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano magiging dealing sa iyo sa bawat isa sa inyo. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. God has not given us a spirit of fear, but of love, but of power, of love, and sound mind. Ang sound mind, ibig sabihin yung tamang pag-iisip. Tamang pag-iisip na hindi ka na dapat maghahanap ng kung nasaan yung mga multo, kung nasaan yung mga katatakutan, nasaan yung mga vampira at Dracula at kung ano mga impacto. Bakit ito nahanapin mo? Bakit hindi mo hanapin yung kapangyarihan ng Panginoong Yesus na po pwede magbigay sa iyo ng kapangyarihan para mabuhay, kapangyarihan para magtagumpay, kapangyarihan para kay sumagana at maging maganda yung tahanan, magkaroon ng pag-ibig, pagkasundo-sundo, at hindi yung spirito na magwawasak, spirito magbibigay sa iyo ng pangamba at kaba at takot at pag-away-away. Tama ba yun? Amen ba yun? Huwag kayong masyadong tahimik na parang guilty yata ako ng gano'n. So yung kaninang nakita ninyo, yung ginawa nila, itong sa play, hinanap nila. Ano nangyari? Nakita nila. O pwede mo silang makita talaga. O pwede mo mahanap kung yun ang talagang gusto mo. Pero kung pipiliin mo yung paghahanap ng mga masasamang espiritu, kaysa sa banal na espiritu na nakatira sa iyo, then nasa sa iyo yun. Hindi ka naman kayang pigilan sarili mong desisyon yan. Pero ang sabi ng Panginoon, think on these things sa lahat ng mga mabubuting bagay na binigay sa iyo. Binigyan ka na ng Espiritu ng Panginoon, Espiritu na magbibigay sa iyo ng buhay, Espiritu na magbibigay sa iyo ng kagalakan, Espiritu na magbibigay sa iyo ng lahat ng pagpapala. So God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Ano pa? Dapat natin malaman ang mga katotohanan nito. May kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen? Higit sa kahit anong kapangyarihan ng kadiliman. Okay. Yung kanina, sabi nung isa, nagyaya siya. Siguro parang mukhang pinapalabas ng Kristiyano siya, di ba? May Bible siya. Pero saan nagaya? Pero in the end, iningatan pa rin sila ng Panginoon. Dapat ba natin gawin yun? Sabi nga kanina, huwag mo nang hanapin ang mga masasama. Huwag mo nang puntahan kung saan naroon ang mga masasamang espiritu. Ang hanapin mo yung kapangyarihan. Meron nga tayo na awit, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Diba? Yun dapat ang prayer natin. Hindi yung mga espiritu magbibigay sa iyo ng takot. Kung bakit naman yung mga espiritu talaga na nakakatakot? Talaga nakakatakot talaga. Wala pa akong nakita na nakakatakot ng mga ganda at mga gwapo at malilinis. Lahat sila yung mga tumutulo yung mukha. Lahat sila yung pangit. So sa kahit anong kapangyarihan ng kadiliman, mayroong kapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Yesus.
No, kung sakasakali man, sa tahanan nyo, sa bahay ninyo, ay meron kayong nakikitang ganun, o kaya meron natatakot, o meron tinatakot, pwede mong utusan dahil meron kang authority na binigay sa'yo. Ang authority na binigay sa atin ay ang authority na binigay ng Panginoong Hesus nung siya'y nagtagumpay sa krus. So pwede mo, bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo, pwede mong utusan ang kahit anong masamang espiritu sa pangalan ni Jesus na lumayas. At ito ay susunod sa iyo. Okay ba yon? Pag meron kayo nakikita, meron kayo nararamdaman na gumugulo sa inyo, kung sakasakali man, utusan nyo. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus na lumayas. At ito ay susunod sa iyo. Bundok nga, susunod eh. So yun pa. So ano pa? Ano pa dapat nating malaman na katotohanan? Huwag bigyan ng puwang ang mga masasamang espiritu sa buhay natin. Ano ibig sabihin na huwag bigyan ng puwang? Una, huwag ng pagkwentuhan. Pag pinagkukwentuhan, natutuwa pa yung mga yun. Kasi sila yung starring eh. Sila yung nagiging bida. Tuwing pinagkukwentuhan. Pinapakita natin kung gaano sila kapangyarihan, natatakot. Kasi maganda magkwentuhan, lalo sa mga kabataan, kung ano yung mga nakakatakot na experience. Oras na nakarinig ang mga masasamang spirito sa paligid nila, na sila yung tinatampok sa usapang yon, lalo pa nilang tatakutin yun. Para lalo sila lumaki, at yung tingin mo sa Panginoong Hesus ay liliit at magkakaroon ka na ngayon ng takot. So ganun palagi yun, palagi may balanse. Ano yung tingin mo sa mga masasamang spirito at anong tingin mo sa Panginoong Hesus? So tuwing pag-uusapan natin ng Panginoong Hesus, lumalaki kung sino siya. Siya'y makapangyarihan, siya'y banal, siya'y nagtagumpay, siya'y nagpatawad. Malaki siya sa buhay natin. Wala tayong katakot-takot sa mga masasamang spirito. Anong magagawa sa akin? Diba? Pero oras sa pinag-usapan naman natin, yung mga multot, mga kung ano-ano, mga katatakutan na yan, lalaki at lalaki yan, magkakaroon ka na ng takot. Yung tingin mo sa Panginoong Hesus, liliit na ng liliit. Ganun na nangyayari doon. So, kung ganun man ang mangyayari, huwag nyo nang pag-usapan. Huwag nyo nang bigyan ng puwang sa inyong usapan kung ano ang kapangyarihan ng mga kadiliman na narinig nyo o napagkwentuhan nyo o napanood nyo sa TV. Which brings me to number 2. Huwag nyo nang panoorin sa TV. Dahil oras na nanonood kayo sa TV, nanonood kayo sa kung ano-ano mga pelikulang yan, lalaki na naman ang tingin ninyo sa kanila. Lalaki at magiging makapangyarihan ang tingin mo sa kanya. Pati sa pagtulog mo ngayon, hindi ka na makakatulog. Makakatulog ka lang kung may katabi ka. Hindi ka na makapag-iisa. At kung nag-iisa ka man, hindi ka pa pwede matulog pag patay ang ilaw. Amen ba yon? Amen? Ayun. Pag nautusan sa labas para may bibilhin, naku po, eto na. Kuya, halika, samahan mo ko. Hindi makapag-iisa. Okay, pag mahaba naglalakad, pag merong nakita mga aninong gumagalaw-galaw, naku po, ito na to. Nakakita ko na to. Ni hindi makapaglabas ng kanyang paa sa kama dahil meron siya nakita sa TV nang biglang may humatak sa paa niya. Ni hindi na makapagbukas ng TV dahil baka may lumabas sa babae. O ayaw nang tumingin doon sa bubong dahil baka makakita niya may gumagapang. Di ba kung ano-ano nang mga nasa isip. Ayaw mo na magbukas ng ref. Dahil baka pagbukas mo ng ref. Sari-sari. Noong araw meron pa akong kapraningan. Habang natutulog ako, baka mamaya biglang meron na sa ibabaw ko, gaganon na lang sa akin. Dahil napanood ko. See? Oras na, yung mga bagay na yun, binibigyan mo ng puwang sa buhay mo, lalaki at lalaki magiging makapangyarihan na yun. Yun na yung hahawak sa puso mo. Yun na yung magdidikta ng kung ano yung pwede mong gawin at hindi mo kayang gawin dahil naging makapangyarihan na siya. Pero oras na binigyan mo ng puwang ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa buhay mo, kahit anong bagay, I can do all things through Christ which strengthens me. Kayang-kaya mo nang gawin. So huwag bigyan ng puwang
ang mga masasamang espiritu sa buhay natin. Ano po, paano mo pa binibigyan ng puwang yon? Tuwing maglalaro ka, okay, sasali ka, okay, manunod ka ng yung mga games patungkol doon. Halimbawa, sasali ka sa Spirit of the Glass. O kaya sa mga panghuhula. O kaya sa Ouija board. O kaya sa mga espiritista na mayroong tatawagin para magtanungin, may sasangguni. Ano ba ang lalabas sa loto bukas? Isasangguni mo ba doon sa patay? Ilulukuhin ka lang nun. So huwag bigyan ng puwang. Huwag bigyan ng espasyo sa pag-uusap, sa isipan, sa iyong imahinasyon, at saka kahit man lang sa iyong mga ginagawa mga aktibidades, huwag nang panoorin yung kanilang mga pelikula dahil matatakot ka lang. At huwag nang bigyan pa ng oras para ito inyong muni-muniin. So ano ba yung sinasabi ko rito? Pangkalahatan, hindi na ako magtatagal. Tayong lahat ng mga nanampalataya sa Panginoong Jesus ay mayroong kapangyarihan na higit sa kahit anong bagay dito sa mundong ito. Tayong lahat na nanampalataya sa Panginoong Jesus ay may tatak ng Banal na Espiritu. Yung mga pananakot ay takot sa kung anong nakaselyo sa atin. Yung mga sasamang espiritu, takot sila. Takot sila sa banal na espiritu na sa iyo. At higit sa lahat, takot din sila doon sa kung ano yung lumalabas sa iyong bibig na salita ng Diyos. Alam ba ninyo, ang salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Hesus, walang lumalabas sa bibig ko kundi yung kung ano yung narinig ko sa Ama. Ang salita ng Diyos, doon sila natatalo. Sa dugo ng Panginoong Hesus, doon din sila natalo. Bakit? Dahil doon sa dugo niya, yung pagkamatay ng Panginoong Hesus, ang lahat ng kanilang ginawa, lahat ng kanilang pangil, lahat ng kanilang kapangyarihan ay nawasak at nawalan ng saysay. In fact, nagkaroon ng prosesyon. Pinrosesyon at pinarada ng Panginoong Hesus ang lahat ng gawa ng kaaway at pinakita niya sa buong mundo na tinalo na niya ang lahat ng gawa ng kadiliman. So tayong lahat, meron pa ba tayong ikatatakot? Meron pa ba tayong dapat ipangamba? Sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus, ito yung ating kapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito yung ating kalakasan, ito yung ating kalasag, ito yung ating proteksyon, ito yung bumabalot sa atin at mawawala na tayong kaba at meron lamang tayong joy, an inexpressible joy sa ating mga buhay. Sabi nga ng Panginoong Hesus, sabi nga ni Pablo, for God has not given us a spirit of fear. Hindi takot ang binigay sa atin. Kaya kung kayo natatakot, hindi galing sa Diyos yan. Amen? Tandaan natin yun. God has not given us a spirit of fear, but of power. Ang binigay niya sa atin ni kapangyarihan, pag-ibig, at buong isip. So kung tayo natatakot, pwede niyong suwayin yan. Pwede niyong utusan sa pangalan ni Jesus dahil ang ating Diyos, ang Panginoong Hesus, ang ating kalakasan. Amen? Palakpakan natin Panginoon. Tayo lahat. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat ngayong gabi dahil pinuro mo sa amin ng lahat ng mga bagay na po pwede makatakot sa amin, Panginoon. Ito ay iyong pinuksana. Ito ay pinawalan na ng bisa. Tinanggalan mo na ng pangil at kapangyarihan ng lahat ng bagay na pwedeng gumawa ng takot sa amin. So ngayong gabi, ang aming dalangin, Panginoon, kami, Panginoon, ay palaging sa iyo titingin. Ikaw ang may akda ng aming buhay at ikaw pa rin ang tatapos ang lahat ng iyong mga magagandang bagay na ginawa sa aming mga buhay. Ikaw, you are our shepherd. Wala na kaming nanaisin pa dahil ikaw, Panginoon, na siya nag-iingat sa amin. So ngayong gabi, Panginoon, ang aming dalangin, sama-sama, ingatan mo nga po ang bawat isa sa amin. Patuloy mo pong bakuran kami ng iyong pag-ibig, ng iyong pag-iingat, ng iyong proteksyon.
tanggalin mo lahat ng takot sa aming po mga damdamin, sa aming mga isipan, at itanggalin po namin ang aming paningin sa mga ginagawa ng sa maaaring gawin ng kaaway, at lagay namin ang aming paningin sa iyo, Panginoon. We focus and fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter and the finisher of our faith. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito po aming dalangin na sama-sama tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw, Panginoon, namin tataas sa aming mga buhay. At ikaw, Panginoon, we will magnify you, Lord. Papalaking ka namin sa aming mga buhay. Makita namin sa aming mga paningin, ng aming isipan at aming mga puso, Panginoon, kung gaano kakalaki sa aming mga buhay. At kung meron man, Panginoon, dito sa amin, nang ginugulo ng mga sasamang espiritu sa kanilang mga buhay, sa kanilang sambahayan, amin sinasaway ito sa pangalan ni Jesus. Inuutosan po namin by the power of the Holy Spirit, Lord. Tinatanggap namin ang iyong kapangyarihan at aming winawasak ang lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. And we claim your power. We claim, Lord, your wisdom and your peace and your love, your joy. Tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Your power, Lord. There is power in the name of Jesus. There is power, power in the name of God. There is power, power in the name of Jesus. There is power, power in the name of God. Is a great God. He's an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. You're great, Lord. We hope you are encouraged by this week's message.